Isang pinagpalang araw sa inyong lahat. Tayo po'y magninilay sa salita ng Diyos, ang pinagmumulan ng awa at tawa ng ating buhay, ang salitawa. Pumasok na tayo sa ikatlong linggo ng Advento. Mga kapatid, huwag po nating kakalimutang magdasal at magsimba. Ang ikatlong linggo po ng Advent ay tinatawag din pong Gaudete Sunday, nang ibig sabihin ay to rejoice, magalak. Bakit po tayo inaanyayahan ng simbahan na magalak? Sapagkat nalalapit na ang pagdiriwang natin ng kapanganakan ng ating tagapagligtas, ng ating Diyos, ang ating Panginoong Hesukristo. Kaya po sana yung espiritu ng ating pagdiriwang ay espiritu ng kagalakan. Sa mundo natin ngayon parang napaka-mahal ng kaligayahan, ng kagalakan. We find joy as something elusive, na para bang ang kagalakan ay binibili. Kung mayroon kang pera, masaya ka. Kung marami kang gamit, masaya ka. Pero kung wala, malungkot ka, para kang kawawa. Pero nakatibende pa sa mga ito ang kagalakan ng buhay. Mga kapatid, ngayong Gaudete Sunday, pinapaalala sa atin na hindi ito ang basihan ng kagalakan. What makes us happy is not about the material things that we possess. It is not about what we have and what we can buy. Ngayon pong Gaudete Sunday, pinapaalala sa atin na ang tunay na kagalakan ay hindi po nakadepende o nagmumula sa material na bagay, sapagkat ang mga ito'y mauubos, maglalaho, kakalawangin, masisira. Our second reading today from the letter of St. Paul to the Philippians is teaching us that true joy is only found in the Lord. Kaya sabi niya sa atin dito, rejoice in the Lord always. Because God is eternal, and if God is a source of our our happiness, of our rejoicing, then our rejoicing is also eternal, panghabang buhay, sapagkat ang Diyos na source ng ating happiness o kagalakan ay eternal, hindi nawawala, hindi nauubos, hindi nagbabago. He is constant and He is eternal. Kung ang Diyos po ang source ng ating joy, kung titingnan natin yung salitang joy, J-O-Y, Jesus over you, and you will find happiness if we make Jesus above all ourselves. Ngayon po napakahalaga na sana ang pinagmumulan ng ating pagdiriwang, ng ating kagalakan ay ang Diyos. Na lahat ng mga ginagawa natin na paghahanda ngayong Pasko, yung mga Christmas tree, yung mga Christmas lights, yung mga garlands, yung mga parol, ito ay nagbibigay ng saya, pero yung mga bagay na ito ay dapat dalhin tayo sa pinagmumulan ng kagalakan, walang iba ang ating Panginoong Hesukristo. Why? Because He is the reason why we are celebrating December 25, Christmas. Sa practical na pamamaraan po, tinuturuan tayo ng ating mga pagbasa ngayon kung paano tayo magiging magalak sa buhay natin. There are 3 S in happiness. In our gospel reading today, there are 3 groups of people who approach John the Baptist and asked one and the same question. And the question was, what are we to do? And if we could try to put it in our reflection this Sunday, we will have the question, what are we to do to rejoice in life despite of our problems and difficulties in life? The first group of people is the crowd. And they ask the question, what are we to do?
John answered, "If you have 2 clothes, give one to the person who has none, and if you have food, do the same." Ano po yung punto dito? In other words, ang kagalakan ay ating mararanasan kung tayo ay nagbabahagi, kung tayo nagbibigay, if we share our blessings to other people. Iba yung pakiramdam na magalak tayo kapag nakakatanggap tayo. Masaya tayo, pero mas malalim o mas maganda sa pakiramdam yung tayo yung nagbibigay, lalong-lalo na kung yung ating pagbibigay ay nakatulong sa ating kapwa-tao, lalo na kung yung ating pagbibigay ay nakapagpabago sa buhay ng ating kapwa-tao. Let us learn to share our blessings and we will experience true joy. Alam niyo, ang mga taong kuripot, mga taong hindi marunong o makasarili, ay kailanman hindi makakaranas ng tunay na kagalakan. It is only in sharing that we experience real joy in our life. Pangalawa po na grupo sa ating ebanghelyo ngayon ay mga tax collectors. And they also ask the same question, what must we do? And John answered them, collect no more than your fixed rates. Ano po yung pinupunto dito? Pinupunto po dito na maging simple. Ang kagalakan ay mararanasan natin kung mayroon tayong simpleng pamumuhay. Marami sa atin ang inaakala kapag mayaman ka, kapag marami kang pera, marami kang sasakyan, magaganda, matataas ang iyong tahanan, magandang posisyon mo, ay yan yung magbibigay ng kagalakan sa atin. Pero alam naman natin mga kapatid na hindi ito manggagaranti ng tunay na kagalakan. Marami po sa mga mayayaman ang sobra-sobrang mayroon sila pero malungkot sila. Pero mayroon yung mga simple yung buhay, payak yung buhay, pero sobra yung kagalakan nila sa buhay. Alam niyo, ang buhay ay nagiging komplikado kapag po gusto natin ng more and more in life. Kapag naging ganid tayo sa mga bagay-bagay, mas nagiging malungkot, komplikado ang buhay, napaka-toxic. Kapag po mas marami yung ina-accumulate natin, kapag mas marami yung inaangkin natin, mas nagiging mabigat, malungkot ang buhay natin. Live a simple life and you will experience the joy that comes from the Lord. Pangatlong grupo po ay yung mga sundalo, and they ask the same question, what are we to do? And John the Baptist answered, don't take anything by force or threaten the people by denouncing them falsely. Be content with your pay. Yung third S natin ay satisfaction or contentment. Alam nyo, lahat tayo pinagpapalan ng Diyos. Marami tayong pagpapalang tinanggap. Marami sa atin ang hindi na marunong magpasalamat kasi hindi na tayo marunong makontento sa kung ano yung natanggap natin mula sa Diyos. Kung ano man yung natanggap natin, pagyamanin natin at ating itong gamitin para makatulong tayo sa buhay at sa kapwa-tao natin. At kakaiba yung pakiramdam na marunong tayong makontento sa kung ano yung mayroon tayo, sapagkat alam natin na yung kung ano man ang tinanggap natin sa Diyos ay sapat, ito ay in fact siksik, liglig, umaapaw. And so true joy comes from the Lord, and we can experience this joy with these 3S when we know how to share, when we live a simple life, and when we are satisfied or contented with what we have received from the Lord. Kung nagustuhan mo ang video na ito, huwag kalimutang mag-like, i-share at mag-subscribe sa Salitawa Facebook page and YouTube channel. Muli isang pinagpalang araw sa inyong lahat.